Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3201. Natahimik ang dalawang individual matapos sabihin ang kanilang piraso. Nagkaroon sila ng kanilang mga opinyon. Masyadong kakaiba at walang katotohanan ang sitwasyon para sa kanila, kaya marami silang iniisip na wala silang sagot. Hindi rin nila alam kung ano ang kanilang pag-uusapan. Matapos ang ilang minutong katahimikan ay may narinig silang pagbagso ng hangin. Nang magkasabay ang pag-angat ng tingin ng dalawa, nakita nila si Souza, na halatang nakasimangot ang mukha, mabilis na tinungo ang mga ito. Nang makita niya silang dalawa sa lupa, tumigas ang ekspresyon niya. Pagkalapag niya, naalarma siyang tumingin kina Chris at Edward. Nang makita ni na Chris at Edward na si Souza iyon ay nagpalitan silang dalawa ng tingin, at kitang-kita nila ang masalimuot na emosyon sa mga mata ng isa't isa. Gayunpaman, nanatili silang tahimik. Walang balak batiin sila ni Souza. Kung tutuusin, hindi kapani-pani walang malakas ang dalawang lalaking nasa harap niya. Kung hindi siya gumamit ng ilang mga trick, hindi niya magagawang talunin ang alinman sa kanila sa isang labanan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa dalawang bangkay sa lupa. Matapos silang pagmasdan saglit, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Chris. Ginawa mo ba ito? Hindi ako makapaniwala na may alam kang teknik na makakain ng kaluluwa. Namatay din yata si David sa kamay mo, di ba? Kumunat ang noo ni Chris habang nakatingin kay Souza. Parang gusto niyang paghiwalayin si Souza para tingnan ang kaloob-looban niya. Nagkaroon ng goosebumps si Souza nang humarap sa ganoong hitsura. Hindi niya namamalayan na napaatras siya ng isang hakbang bago tumingin kay Edward. Laking gulat niya nang mapansin na pati si Edward ay nakatingin sa kanya na ganoon din ang ekspresyon. Para bang mayroon siyang napakalaking sikreto. Napalunok si Souza, para saan ang hitsura na ito? Ngumuso si Chris na nakataas ang isang kilay. Sinusubukan mo bang sabihin kay Edward na pinatay ko ang 2 taong ito at si David? Napaawang ang labi ni Souza, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya masabi kung ano ang kakaiba tungkol dito. Tumitig siya pabalik at sumagot, hula ko lang. Ikaw ang pinakamalakas dito. Ang iilan na namatay ay sumuko sa parehong pamamaraan, kaya nahulaan ko na ikaw iyon. Siyempre, maaari mo ring tanggihan ito. Wala akong paraan para tanggapin mo ito. Sa huli, hindi nang ahas si Souza na harapin si Chris. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Chris. Nang marinig ni Chris ang lahat ng iyon, nagpakawala siya ng tawa at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mukhang nakakapanlin lang talaga. Paanong hindi ko nakita kanina? Hindi ako makapaniwala na ikaw ay isang schemer. Malamang sinabi mo lahat para makatrabaho mo si Chris laban sa akin, di ba? Napaawang ang labi ni Souza habang nag-iwas ng tingin. Plano nga niyang makatrabaho si Chris. Sa kanilang tatlo, si Chris ang pinakamalakas, si Edward ang pangalawa, at siya ang pinakamahina. Natural na kailangan niyang piliin ang mas mahina na makakasama niya para magkaroon siya ng pinakamagandang pagkakataon na manalo sa huli. Nang nag-iwas ng tingin si Souza nang may kasalanan ay nagpakawala ng tawa si Chris. Kaya lang hindi umabot sa mata ang tawa niya, at may galit pa sa ekspresyon niya. Magaling! Marami akong nakita ngayong araw. Hindi ako makapaniwala na ang galing mo sa pag-arte. Gayunpaman, sobra kang kumpiyansa. Sa tingin mo lahat ng iba ay tanga. Kabanata 3202. Lalong naguluhan si Souza, pakiramdam niya ay may kakaiba sa pagtingin ni na Chris at Edward sa kanya. Mahirap sisihin si Souza sa hindi pag-unawa sa sitwasyon. Kung tutuusin, alam niya kung saan siya nakatayo. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi banta sa kapwa lalaki. Ano ba, hindi nila kailangang pretuhin siya ng may anumang pakiramdam ng pagkaalarma. Gayunpaman, naramdaman ni Souza na naramdaman niya ang isang dampi ng pagkaalerto sa mga mata ni na Chris at Edward, na medyo naguguluhan sa kanya. Bakit naging maingat si Chris sa kanya? Ano ang dapat maging maingat? Siya ang kailangang mag-ingat kay Chris, ngunit ang dalawang lalaki ay nakatingin sa kanya na parabang nagbabanta siya. Nagdulot ito ng matinding kalituhan kay Souza. Napaatras siya ng isang hakbang habang nag-aalalang nakatingin kina Chris at Edward. Malumanay na sabi ni Chris, sa tingin mo, malilin lang tayo ng mga petty tricks mo. Gusto mong makipagtulungan kay Edward para patayin ako bago mo papatayin si Edward mismo, ginagawa kang panalo. Napakunot ang noo ni Souza habang bumibilis ang paghinga. Hindi niya napigil ang sabihin, anong pinagsasabi mo? Magsalita ka na parang malakas ako. Matapos marinig iyon, si Chris ay nagpakawala ng pagkadismaya. He coldly laughed as he said, "Cut the crap, why don't you? I've seen through you, wala nang saysay ang pag-arte.
Lalong naguluhan si Suza. Sabi niya na may nagtatakang ekspresyon, anong klaseng gawa ang inilalagay ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyong dalawa. Talagang hindi naintindihan ni Suza ang kanilang sinasabi, at ang dalawa sa kanila ay may kakaibang ekspresyon. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi niya lubos maisip ang sitwasyon. Nang marinig ng mga mandirigma sa viewing area ang kanilang pag-uusap, nagkaroon ng maraming talakayan. Kung ako si Suza, hindi ko rin maintindihan ang sinasabi nila. Kung tutuusin, malamang na iniisip niya na masyadong kakaiba ang kinikilos ni na Chris at Edward. Malinaw na napakalakas nila, ngunit napakaingat sila sa paligid niya. Nagsasalita pa sila na may pahiwatig ng babala at alarma. Sobrang nakakalito. Nagsisimula na akong makaramdam ng awa kay Suza. Takot na takot siguro siya ngayon dahil nararamdaman na niya na baka atakihin siya ni Chris. Gayunpaman, hindi niya moari ang mga aksyon ni Chris. Isang disipulo mula sa Frenzied Blade Clan ang nagsabi, naaawa ako kay Suza. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kung alam niya, siguradong iiyak siya na na-frame siya. Kung talagang mayroon siyang mga kasanayan, ipaalam ni Suza sa lahat kung isasaalang-alang kung paano siya. Itatago ba niya ang kanyang kapangyarihan? Sabi ng isang mandirigma mula sa White Marsh Continent, kung ako si Chris, iyon din ang magiging conclusion ko. Akala ko si Suza ang Dark Horse. Pagkatapos alisin ang lahat, si Suza at Jack na lang ang natitira. Kung hindi tinitingnan ang mga kilos ni Jack sa pamamagitan ng napakalaking scroll, hindi ko akalain na ganito kalakas si Jack. Higit pa rito, labis na kinasusuklaman ni Chris si Jack. Siya ay likas na mapagmataas, kaya kahit na may nakita siyang ilang mga pahiwatig, hindi niya maamin kung gaano kalakas si Jack. Tama ka, may access siyang tingnan ang lahat, kaya alam namin na si Jack ang sekretong henyo. Si Chris at ang iba ay nakakita lamang ng mga bangkay at wala nang ibang alam. Higit pa rito, mayroon silang nakapirming opinyon kay Jack, kaya automatiko nilang inalis si Jack sa kanilang pagsasaalang-alang at naiwan kay Suza. Tama na yan. Kahit anong sabihin ni Suza, iisipin ni na Chris at Edward na nagsisinungaling siya. Habang nalilitong kumilos si Suza, mas maniniwala silang dalawa sa kanilang hatol. Kabanata 3203. Sumimangot ang isang disipulo ng Purple Cloud Pavilion at sinabing, matagal nang nagtatago si Jack, hindi nagpapakita ng sarili. Natatakot ba siya? Sa sandaling sinabi niya iyon, maraming sardonic glares ang nakatutok sa kanya. Napaawang ang mga labi ng alagad, batid niyang hindi man lang nakakumbinsi ang sinabi nito. Ang mga ito ay mga salita lamang na binibigkas dahil sa inggit at selos. Kumaibot ang mga labi ng taong iyon at nagpatuloy, I just think na hindi niya kailangang itago at panoorin ang palabas kung siya ay napakalakas. Sa sandaling sinabi niya iyon, may tumuro sa napakalaking scroll at nagsabing, lumabas na si Jack. Sa sandaling sinabi, ang disipulong iyon mula sa Purple Cloud Pavilion ay tumigas. Medyo uminit ang mukha niya, pakiramdam niya ay napahiya siya ng husto. Ang kanyang mga salita ay hindi napatunayan sa loob lamang ng ilang sandali. Sa liblib na espasyo, dahan-daang naglalakad si Jack sa isang malaking puno kung saan naroon sina Chris, Edward, at Susan na may kalmado at walang pakialam na ekspresyon, na para bang wala siya sa larangan ng digmaan. Mukhang naglalakad lang siya at nagpapahinga habang pinagmamasdan ang tanawin. Nang makita niya si Jack ay napaawang ang bibig ni Chris nang biglang nag-alab ang galit sa kanyang puso. Napataas naman ang kilay si Edward habang kumikinang ang mga mata niya. Pinaikit ni Chris ang kanyang mga mata at ngumisi, buhay ka pa. Sa pagkakataong iyon, naguguluhan si Chris. Inaasahan niyang mabubuhay pa si Jack para makaharap niya si Jack, ngunit naramdaman din niya na si Jack ay isang basura na dapat matagal nang pinatay. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Jack. Sa sandaling iyon, maliban kay Trevor na hindi patay, 4 na lamang ang maaaring tumayo. Talagang nakaligtas si Jack sa lahat ng ito. Ngumuso si Jack, kung buhay ka pa, paano ako mamamatay? Alam kong pupunta ka dito kaya lumabas ako. Sa sandaling sinabi iyon, walang sino man maliban kay Trevor ang makakaunawa sa ibang kahulugan ng kanyang mga salita. Gayunpaman, agad na naunawaan ng lahat ng mga mandirigma sa viewing area ang ibig sabihin ni Jack. Isang disipulo mula sa Nimbus Alliance ang nalungkot, hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni Jack. Nag-iwan siya ng masyadong malalim na impression sa lahat bago ito. Kahit na pagkatapos ng sinabi niya, hindi pa rin masyadong nag-isip sina Chris at Edward tungkol doon. Isang mandirigma na katabi niya ang sumigaw, tama. May mali sa sinabi ni Jack, at hanggat iniisip nila ito, mapapansin nila ito. Sinabi ni Jack na alam niyang pupunta sila rito, ibig sabihin ay nandoon na siya ng mas maaga. Bukod sa misteryosong taong iyon na nagtago ng sarili, sino pa kaya si Jack? Sinabi pa ni Jack na lumabas siya dahil doon, na nagpapatunay na doon siya nagtago at hindi na umalis.
Nakalulungkot na wala ni isa sa kanila ang nakaisip nito. Nanginginig ang mga labi ng disipulong iyon mula sa Nimbus Alliance. Kung naiintindihan lang ni Edward. Kahit papaano ay naging alerto siya laban kay Jack. Maaaring hindi siya ganoon kataas ng pagkakataon na labanan si Jack ng mag-isa, ngunit kung makatrabaho niya si Chris o kahit na silang tatlo ay sabay-sabay na umatake, si Jack ay hindi makakapantay sa kanila. Iyan lang ang paraan para magkaroon sila ng pagkakataon. Lahat kayo ay nakakakita nito, ngunit hindi makikita ni na Chris at Edward sa hiwalay na espasyo. Masyado na silang suplado sa mga opinyon nila kay Jack, feeling nila kahit anong gawin niya, baliw lang. Akala nila meron. May sira sa ulo niya. Kabanata 3204. Tinukso ng isang mandirigma mula sa Hestia, kaya ang mga impresyon ay maaaring pumatay. Sila ay matigas ang ulo na kumapit sa ilan sa mga naisip na ideya, iniisip na ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay mahihina. Nararapat silang mamatay. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagalit siya sa mga disipulo ng Purple Cloud Pavilion at ng Nimbus Alliance. Ang isa sa mga disipulo mula sa Purple Cloud Pavilion ay sumigaw, tumigil ka sa pagiging makulit. Sobrang galing umarte ni Jack kaya nagulo niya si Chris. Nang marinig iyon, isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ang agad na sumigaw pabalik, acting. Kailan pa siya nagpanggap na iba? Nasabi na ba ni Jack na mahina siya? Nasabi na ba niya na hindi niya kayang talunin ang iba? Nagsalita ba siya tungkol sa kanyang katayuan bilang isang alchemist? Malinaw na ang iba ay nagpinta ng imahe ni Jack, kaya paano mo masisisi si Jack? Sila ang nahihirapang makakita ng malinaw, ngunit lahat kayo ay sinusubukang sabihin na ang iba ay kumikilos. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Namula ang mukha ng alagad mula sa Purple Cloud Pavilion sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa mandirigma mula sa Hestia. Kahit na ang mga mandirigma mula sa Hestia ay mas mababa kaysa sa dalawang iba pang mga mundo, ang mga argumento ay hindi isang bagay na maaaring mapanalunan ng mga numero. Ang mga mandirigma mula sa Hestia ay may loika sa kanilang tabi. Sa unang lugar, si Jack ay hindi kailanman nagtangkang magtago. Pangalawa, malakas ang loob ni Jack kaya nagagawa nilang bumawi sa anumang sinabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga mandirigma mula sa Hestia na sa wakas ay mayroon na silang katayuan. Bago ito, patuloy silang kinukutya hanggang sa mamula ang kanilang mga mukha, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Sa wakas, nakahanap na rin sila ng paraan para maibalik ang kanilang dignidad. Maging ang mga mandirigma na hindi masyadong madaldal ay magdadagdag ng isang salita o dalawa. Ang viewing area ay biglang naging home field ng Hestia Continent. Ang mga mandirigma mula sa iba pang dalawang kontinente ay napilitang tumingin habang ginagawa ng mga mandirigma mula sa Hestia ang gusto nila. Sa liblib na espasyo, pulang-pula na sa galit si Chris. Ito ay hindi dahil sa anumang sinabi ni Jack, ngunit dahil sa kanyang kalmado at casual na pag-uugali. Habang nagganyan si Jack, mas lalong nagalit si Chris. Ang galit sa kanyang puso ay malapit ng i-override ang anumang katwiran na mayroon siya. Huwag kang masyadong masiyahan sa iyong sarili, Jack. Panunuyan niya. Kapag nakipagdeal ako sa kanya, ikaw na ang susunod. Mas matalino ka pa sa iba, bibigyan kita niyan. Inalis mo ang markang iniwan ko sa iyo hindi nagtagal pagkatapos mong pumasok sa liblib na espasyo na nagpatalo sa akin ng ilang sandali. Napatawa si Jack pagkatapos niyang marinig iyon at umamin, actually, I wasn't planning on getting rid of the mark. Inaasahan ko na mahanap mo ako, ngunit may ibang humiling sa akin na. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, natapos ko ang pag-alis ng marka. Napatingin si Chris kay Jack ng masama. Nagyayabang na naman, di ba? Sa tingin mo ba hindi namin makikita ang mga kasinungalingan mo? Pagyayabang na lang ang natitira sa iyo ngayon, ha? Wala kang balak na linisin ang marka, sabi mo. Inaasahan mo bang mahanap kita? Nakakayabang mong sabihin ang mga ganyang salita. Ang bawat kalahok ay isang kaaway pagkatapos pumasok sa nakahiwalay na espasyo. Sino ang magpapaalala sa iyo na gawin ang ganoong bagay? Ano ang mapapala nila dyan? Inaasahan mo akong mahanap ka. Gusto mo bang mamatay sa kamay ko? Hindi ka man lang makapagsinungaling ng maayos. Malinaw na natatakot kang mamatay, ngunit pinilit mong ipagtanggol ang iyong sarili. Nakakatawa. Tumaas ang isang kilay ni Jack, walang magawang umiling. Nagsabi ako ng totoo. Nasa iyo kung gusto mong maniwala. Biglang tumahimik ang mga mandirigma sa viewing area matapos marinig ang kanilang usapan. Kabanata 3205. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, may nagsabi, mukhang naging totoo si Jack sa lahat ng nakaraan. Sayang lang at ayaw makinig ni Chris, at lahat kami may naisip na ganyan. Malamang mananatili tayong katulad ni Chris kung hindi natin siya nakitang kumilos at iniisip na magarbo lang siya.
Magkakaroon ako ng buto upang pumili sa sinumang magsasabi na si Jack ay gumagawa ng isang aksyon mula ngayon. Ito ba ay tinatawag na isang gawa? Nagsasabi lang siya ng totoo. Kaya lang walang gustong makinig sa kanya. Sa sandaling iyon, si Chris ay matigas ang ulo na ayaw makinig. Naramdaman pa niyang natama ng husto ang ulo ni Jack. Kung hindi, walang paraan na sasabihin ni Jack ang mga bagay na napakasaya. Napaawang ang mga labi ni Edward, sa sobrang inis na sinabi, "Things got this far, but you're so stubborn." Kailangan mo bang simulan ang pag-untog ng iyong ulo sa pader bago mo mapagtanto kung gaano kabaliw ang lahat ng sinasabi mo? Talagang pinalawak mo ang aking pananaw. Wala pa akong nakitang kasing tigas ng ulo mo. Halatang halata na natatakot ka, at alam mong hindi ka kakampi sa akin, pero pinilit mong humarap at humarap pa sa amin. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip mo. Sa sandaling iyon, hindi inisip ni Edward na may mali sa ulo ni Jack, kaya lang hindi niya maisip kung ano ang iniisip ni Jack. Alam niyang nag-iwan ng marka ang iba sa kanya at inalis ang mga ito. Ibig sabihin ay ayaw ni Jack na mahanap siya ng iba, kaya kailangan niyang matakot. Gayunpaman, pinili ni Jack na umalis sa sandaling iyon at patuloy na hinahamon si Chris. Hindi ba alam ni Jack kung ano ang aidudulot ng kanyang ugali? Siya lang ba ang nagmatigas na hindi umamin ng pagkatalo kahit alam na niya ang resulta? Kahit papahirapan siya, gusto pa rin niyang kumapit. Sa pag-iisip tungkol doon, nagpakawala si Edward ng panunuya habang umiiling sa kanyang ulo sa pagkagalit. Pakiramdam niya ay isa lang si Jack na hindi makapagsalita. Tumangala si Jack kay Edward at mahinahong sinabi, "Malalaman mo na lang." Lalong hindi nakaimik si Edward, at nagsimula siyang magtaka kung baliw nga ba si Jack. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi? Bakit medyo misteryoso ang tono niya? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Umiwas siya ng tingin at hindi pinansin si Jack. Kinailangan niya munang patayin si Suzy kasama si Chris bago harapin si Jack. Si Jack ay titigil lamang sa pagiging matigas ang ulo pagkatapos nilang hayaan siyang makaramdam ng tunay na sakit at kamatayan. Ganun din ang iniisip ni Chris, kaya pansamantalang itoon muli ang atensyon kay Suzy. Sa pagkakataong iyon, hindi rin nakikinig si Suzy sa usapan nila ni Jack. Sa halip, iniisip niya ang kakaibang kinikilos ni na Chris at Edward kanina. Ano ba ang ginawa niya? Sa simula, siya ay ipinadala sa isang madamo, hindi pantay na burol na tumulong sa kanya na magtago. Bago sumali sa sugal ng pagpatay, alam niya na ang iba ay mag-iiwan ng mga marka sa kanya, kaya ang paglilinis ng mga ito ang una niyang ginawa. Pagkatapos nito, tumungo siya sa hilaga sa buong panahon, nag-iingat sa anumang pananambang. Matyaga rin niyang pinagmamasdan ang paligid. Nais niyang hayaan ang iba na lumaban at sumakay upang samantalahin. Kukunin niya ang alinman. Kung ano ang natitira sa huli o makipagtulungan sa mga mahihinang kalaban upang patayin muna ang mas malalakas bago personal na harapin ang mga pansamantalang kaalyado na ito. Naghanda siya ng ilang mga table tasks na magpapasigla sa kanyang potensyal para sa sugal na ito ng pagpatay at nagplanong gamitin ang mga ito sa huling labanan para itaas ang kanyang kapangyarihan. Kahit na mayroon itong mga epekto sa paningin, ang mga epekto ay hindi nauugnay kung siya ay manalo. Gayunpaman, hindi niya inasahan na aabot sa yugtong hindi niya inaasahan. Masyadong kakaiba ang kinikilos ni na Chris at Edward. Ang kanyang mga tanong ay nakatanggap ng mga nakakatuwang tugon mula kay Chris. Nang malalim ang iniisip niya tungkol sa bagay na iyon, biglang sinabi sa kanya ni Chris, "Enough chit-chat. Ayusin natin ito, ngayon na." Kabanata 3206. Inilabas ni Chris ang kanyang sandata. Isa itong gintong talim na may nakaukit na mapula-pula gintong sawa na nakabuka ang bibig. Hawak niya ang espada sa kanang kamay habang malamig na nakatingin kay Suzy. Inilabas din ni Edward ang kanyang sandata, isang pares ng icy blue gloves. Ang mga guwantes na iyon ay gawa sa celestial na sutla at may asul na kinang sa kanila. Parehong nakatayo ang dalawang lalaki sa harap ni Suzy. Nanlaki ang mata ni Suzy sa hindi makapaniwala nang inilabas nila ang kanilang mga armas. Ang dalawang ito ay magtutulungan para patayin siya. Nagplano siyang makipag-alyansa kay Edward para patayin si Chris at sinubukan pa niyang malaman kung ano ang sasabihin kay Edward. Nasira ang kanyang mga plano. Alam ng lahat ang sama ng loob sa pagitan nila, ngunit talagang isinantabi nila ang mga sama ng loob para harapin siya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Siyempre, ang dalawang tao na nagtutulungan upang patayin ang isang kalaban ay isang bagay na karaniwan sa mga sugal ng pagpatay. Matapos makapasok sa nakahiwalay na espasyo, medyo marami sa 10 kalahok ang nagpaplanong gawin iyon. Gayunpaman, hindi matitinag ni Suzy kung gaano kakaiba ang pagtutulungang ito. Karaniwang may mga kondisyon para sa pagtutulungan. Una sa lahat, kailangan nilang harapin ang isang taong hindi kapani-paniwalang malakas na hindi nila kayang talunin ng mag-isa.
Ano man ang mangyari, nagkaroon ng kamalayan sa sarili si Souza. Sa kanyang husay, hindi siya kalaban ng alinman sa kanila sa iisang labanan, kaya hindi na nila kailangang magtulungan para patayin siya. In the first place, hindi naman sila ganoon ka-friendly sa isa't isa, so the fact that they were working together mean na may napagkasunduan sila. Napaawang ang labi ni Souza habang nagsasalita, gusto ninyong magtulungan para patayin ako. Si Souza ay walang imak sa loob. Lalo siyang nataranta, ngunit wala sa mood si Chris at Edward na magpaliwanag sa kanya. Baka ang ekspresyon ni Jack kanina ang nag-udyok sa kanila. Ang dalawa ay ganap na nakatakda sa pakikitungo sa nakatagong eksperto bago nila maayos na pinahirapan si Jack. Gusto nilang ipakita kay Jack ang kanyang lugar. Si Chris ang unang sumugod. Gumawa siya ng maraming gintong selyo gamit ang kanyang mga kamay, at isang gintong sawa ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang golden python na iyon ay may hindi mabilang na ro na umiikot dito. Nakabuka ang dagwang bibig nito, kamukha ng inukit. Nakilala agad ni Souza ang teknik ni Chris, ito ay ang consuming slash, isang upper earth rank technique. Kahit na sa mga diskarte sa ranggo sa itaas na lupa, nakatayo ito sa tuktok nito. Maaari pa nitong kalabanan ang ilang mas mababang ultimate god rank technique. Ito ay dahil sa ilang mga paghihigpit na ang consuming slash ay itinalaga bilang isang upper earth rank technique, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin. Nakaramdam ng lamig sa puso si Souza sa nakita. Nababaliw na siya. Sumunod naman si Edward sa likod ni Chris. Ang kanyang nagyayelong asul na guwantes ay nagsimulang kumikinang habang ang mga ron ay nagsimulang sumayaw sa paligid ni Edward na parang mga masiglang espiritu. Tatlong haligi ng yelo ang lumitaw sa harap ni Edward, novel drama. Napaawang ang panga ni Souza sa gulat. Icebreaker. Ang icebreaker, din, ay isang teknik sa upper earth rank, sa paligid ng parehong antas ng consuming slash. Mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa mga pag-atake na ginagamit nila. Nang makitang sabay na talaga siyang inaatake ng dalawa, halos mapanganga si Souza sa kanyang dila sa gulat. Hindi man lang niya naisip na gumanti. Kung tutuusin, wala na siyang kapare sa kanilang dalawa. Mag-isa, pabayaan ang pagharap sa kanilang dalawa. Tumalikod siya at tumakbo ng walang pag-aalinlangan at galit na inubos ang lahat ng kanyang tunay na lakas, hindi nakakalimutang tumawag ng isang kalasag para protektahan siya. Gayunpaman, si Souza ay hindi kasing bilis ni na Chris at Edward. Hindi naman sila ganoon kalayo noong una. Ilang saglit lang ay naabutan na nilang dalawa. Si Souza ay nakarinig lamang ng simoy ng hangin bago ang dalawang intense na pagpatay ay umusbong mula sa kanyang likuran. Kahit na pakiramdam niya ay nasa likuran niya sila, hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Nag-aalala siya na baka mawalan siya ng lakas ng loob na tumakas man lang kapag ginawa niya. Kabanata 3207. Ngumisi si Chris at itinutok ang kanyang espada. Ibinuko ng Golden Python ang makamandag nitong bibig at kumagit mismo kay Souza. Sumunod sa likod nito ang tatlong haligi ng yelo ni Edward, at sabay na bumagsak ang dalawang teknik sa likod ni Souza. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Jack. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Souza na sumigaw sa matinding paghihirap bago siya masabugan sa hangin. Pagkatapos nito, ang pagsabog mula sa dalawang pamamaraan ay naglunsad ng mga shockwave, na nagdulot ng isa pang napakalaking pagsabog habang ang isang bunganga ay nabuo sa lupa. Si Souza ay dumanas ng isang kaawa-awang kapalaran dahil ang dalawang pamamaraan na ito ay agad na nagwasak sa kanya. Wala man lang siyang bangkay na naiwan. Kung titingnan ang eksena, hindi pa rin nakahinga ng maluwag si Chris. Sa halip, sumimangot siya. Nilinggan niya si Edward at napansin niyang seryoso rin ang ekspresyon nito. Hindi napigilan ni Chris na sabihin, kakaiba ito. Bakit hindi siya lumaban? Sa kanyang mga kasanayan, siya ay dapat na hindi bababa sa tumayo ng isang pagkakataon upang mabuhay kung siya ay lumaban, kaya naman ginamit ko lahat ng kapangyarihan ko. Parang lumampas na kami. Hindi ko naman kailangan na patayin mo siya. Pagkasabi niya nun, sumeryoso ang ekspresyon ni Chris. May pumasok sa isip niya na ayaw niyang tanggapin. Sa pagkakataong iyon, may narinig silang bugzo ng hangin sa likuran nila, at biglang tumalikod si Edward. Sa ilang sandali, dumating si Jack sa likuran niya. Sa sandaling lumingon siya, tumama ang espada ni Jack. Isang kulay abong slash ang dumaan sa kanyang dibdib. Nakaramdam ng lamig sa puso si Edward, biglang naintindihan ang lahat. Siya ay hindi kapani-pani walang karanasan sa labanan, kaya sa kabila ng biglaang pag-atake na dumating sa kanya, agad siyang nag-react. Gumawa siya ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na mga haligi ng yelo ang nabuo sa paligid niya, na nagiging isang kalasag ng yelo na ganap na nagpoprotekta sa kanya. Pinili ni Chris ang sandaling iyon para mag-strike. Muli siyang naghampas, at ang gintong sawa ay lumaki ang bibig upang kumagat sa kulay abong slash. Nakipagsagupaan ang kulay abong slash sa gintong sawa.
Nakarinig si Chris ng pagkabasag, at naputol ang sawa sa kalahati. Hindi bumagal ang Slash at nagpatuloy sa pagtungo sa ice shield. Sa isang sizzle, tila nasusunog ito sa yelo nang biglang nabuo ang isang butas sa kalasag. Kahit na bumagal ng husto ang momentum ng Slash, nanatili ang maliit na bahagi ng kapangyarihan nito. Matapos matuno sa yelo, hiniwa ito mismo sa dibdib ni Edward. Napasigaw si Edward sa paghihirap habang nagluwa siya ng subo ng dugo. Ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay tumakbo ng ligaw, at hindi na niya napigilan ang sarili habang siya ay nahulog sa lupa. Gayunpaman, ang enerhiya na tumusok sa dibdib ni Edward ay lubhang nabawasan dahil sa ice shield na nakaharang sa maraming kapangyarihan. Kinain pa rin ito ang kaluluwa ni Edward, ang kanyang mga sugat ay naging matatag pagkatapos niyang mabilis na gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang harangan ang Destroying the Void, hindi pinapayagan ang kanyang kaluluwa na maubos ng buo. Bagamat bumagsak siya sa sahig, hindi niya pinansin ang matinding sakit habang galit na galit siyang kumuha ng tableta mula sa kanyang storage space at ginamit ito. Sa kabilang banda, mabilis na umatras si Chris sa ere. Nang makita niyang hindi na umaatake si Jack, lumapag siya ng 3 metro ang layo kay Edward. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Chris ay hindi kapani-pani walang umasim, at siya ay tila nawala ang kanyang buong pamilya sa isang gabi. Tumaas ang isang kilay ni Jack, dahan-dahan ding lumapag sa lupa. Ang kanyang naunang welga ay isang pagsubok lamang. Kabanata 3208. Nakakondense lang siya ng 30 soul swords, ngunit ito ay katumbas ng unang yugto ng mastery. Gamit ang unang yugto ng Destroying the Void, nanindigan siya sa buong lakas ni Chris at Edward. Si Jack ay sadyang naglabas ng ilang layunin ng pagpatay kaya nagkaroon ng pagkakataon sina Chris at Edward na mag-react. Ginawa niya iyon dahil gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang 30 soul swords, ngunit naiwan siya sa tanging pagkabigo. Akala niya ay mapapatay niya kaagad si Edward sa pag-ataking iyon, ngunit hindi lamang nakaligtas si Edward, ngunit nagawa pa niyang uminom ng tableta para patatagin ang kanyang mga pinsala. Ramdam niya ang lakas ng Destroying the Void na natitira sa katawan ni Edward na pilit na pinipigilan. Kahit na kumakain pa ito sa kaluluwa ni Edward, ang bilis ng pagkonsumo ay mas mabagal. Napabuntong hininga si Jack habang umiiling sa disappointment. Naisip niya na ang isang upper ultimate god rank technique ay hindi mapipigilan laban sa kanilang dalawa kahit na sa unang yugto. Ang katotohanan ay hindi nasiyahan sa kanya. Kung alam lang ni Chris ang nasa isip ni Jack ng mga sandaling iyon, nagluwa na siya ng dugo sa galit. Nang mga sandaling iyon, magulo ang mood ni Chris. Ayaw niyang paniwalaan ang lahat ng nangyari, pero pinilit niya. Parehong nagkamali sila ni Edward sa sitwasyon. Ang nakatagong eksperto ay hindi si Suzu kundi si Jack sa buong panahon. Hindi matanggap ni Chris ang katotohanan iyon. Ano si Jack? Hindi ba siya isang alchemist lamang? Paano naging malakas si Jack? Gumagamit siya ng upper earth rank technique. Ang pagkonsumo ng slash ay maaari pang ang ituring na bahagyang mas mahinang pamamaraan ng ultimate god rank. Base sa alam niya, halos katumbas ng teknik niya ang icebreaker na ginamit ni Edward. Pareho silang mga diskarte sa upper earth rank na malapit sa ultimate god rank. Matapos maramdaman ang layunin ng pagpatay kay Jack, agad na nag-react sina Chris at Edward. Una siyang nag-stroke out at gumamit ng maraming kapangyarihan sa kanyang konsumang slash. Wala pa ito sa kanyang buong lakas, ngunit mayroon pa ring 70% ng kanyang kapangyarihan. Itinayo ni Edward ang kanyang mga halijing yelo sa kanyang harapan. Sigurado si Chris na ginamit ni Edward ang kanyang buong lakas para hadlangan ang pag-atake ni Jack, ngunit tinamaan pa rin si Edward sa huli. Nang sumalpok ang kanyang konsumang slash sa teknik ni Jack, agad itong nalasla sa kalahati at mabilis na dumaan sa mga depensa ni Edward. May sapat pang lakas na natitira para tumusok sa katawan ni Edward, dahilan para bumagsak si Edward sa lupa, na sugatan. Paulit-ulit na nag-replay sa isip ni Chris ang eksena. Kumaibot ang kanyang mga labi, at maging ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nabaluktot. Pakiramdam niya ay saysubog na ang puso niya. Huminga ng malalim si Chris habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing namumulang mata, kaya pala ikaw. Hindi ako makapaniwala na ikaw talaga. Naglagay ka ng napakagandang gawa. Niloko mo lahat. Pagkasabi niya nun, parang gustong tumalsik ng dugo si Chris. Ayaw niyang makita ang realidad. Ang nakatagong eksperto ay si Jack, na kanyang minamaliit at kinutya. Akala niya ay langgam lang si Jack na maaari niyang patayin anumang oras, ngunit napatunayang si Jack ay isang leon na nasa timeline nilang lahat. Kahit ayaw niyang aminin ang totoo, alam ni Chris na hindi siya kalaban ni Jack. Kung hindi siya nakatrabaho ni Edward laban kay Suza. Ito ay dahil sa hindi sila lubos na kumpiyansa na sila ay nagtulungan upang patayin ang nakatagong eksperto. Hindi lang nila inaasahan na ang kanilang hula ay magiging lubhang mali.
Dumating ang palihim na pag-atake ni Jack, dahilan para hindi man lang maimulat ni Edward ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya upang sugpuin ang kanyang panloob na mga pinsala. Napaawang ang labi ni Jack sa sobrang inis habang nagpapakawalan ng mahinang tawa. Ito na naman. Lahat kayo ay paulit-ulit na nagsasabi na nagsinungaling ako sa inyong lahat. Bakit hindi mo na lang aminin na may mali sa sarili mong mga mata? Never akong nag-act, hindi ka lang naniniwala sa akin. Kabanata 3200. Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng pag-freeze ng bibig ni Chris. Sa isip niya, hindi niya maiwasang alalahanin ang lahat ng nangyari. Sa waiting area, naisip ni Chris na hinahamon siya ni Jack sa pamamagitan ng pag-upo sa tabi niya, na ikinagalit niya. Iyon ang dahilan kung bakit kinukutya ni Chris si Jack sa lugar, ngunit sa lahat ng panahon, si Jack ay hindi natakot. Para sa anumang sinabi niya, babarilan niya ang isang bagay na 10 beses na mas malupit. Noong panahong iyon, akala niya ay hindi alam ni Jack ang kanyang lugar at isa siyang baliw. Naisip niya na si Jack ay walang ingat na mayabang nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Parang ibang-iba ang realidad sa inaasahan niya. Hindi sa hindi alam ni Jack ang kanyang lugar, ngunit siya ay may ganap na tiwala sa kanyang sarili. Hindi niya kailanman itinuring na banta si Chris, kaya naman napakawalang halaga ni Jack, ni hindi man lang siya iniligtas sa anumang dignidad. Sa pag-iisip lamang ay nagalit si Chris nang hindi mapakali at umuubo ng marahas. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, kakaiba kayong lahat. I was obvious just acting and speaking like I'm supposed to, but all of you thought I was crazy. Sinabi iyon ni Luther, at sinabi rin iyon ni David. Malamang ganoon din ang iniisip ninyong dalawa. Pagkasabi nun, hindi napigilan ni Jack ang mapatawa ng bahagya. Malamang iniisip ninyong dalawa na ang White Marsh Continent at ang Chaos Continent lang ang makakagawa ng mga henyo, at lahat ng iba pang alchemist ay basura, tama ba? Gustong pabulaan na ni Chris, na gustong sabihin na sa katunayan, ang dalawang kontinenteng ito lamang ang maaaring makagawa ng mga kababalaghan, ngunit siya ay umuubo ng napakalakas na wala siyang masabi. Sinasampal siya ng katotohanan sa mga sandaling iyon. Napamura si Jack habang nagpatuloy, sinabi mo na gusto mo akong humingi ng awa, na nasa bingit ng kamatayan mo ako. Alam mo ba kung gaano ako natuwa sa narinig kong sinabi mo lahat ng yan? Nagsimulang mamula ang mukha ni Chris. Hindi pa siya napahiya ng husto sa buong buhay niya. Talagang sinabi niya ang lahat ng iyon, at sinadya niya ang lahat. Iyon ay dahil hindi niya akalain na mas malakas si Jack kaysa sa kanya. Nako, ang kanyang iniisip ay walang iba kundi isang biro lamang sa huli. Nagamit niya ang 70% ng kanyang lakas, at si Edward ay nagdepensa ng buong lakas, ngunit nabigo silang ganap na pigilan ang pag-atake ni Jack. Doon pa lang, halatang may potensyal pa si Jack na labanan silang dalawa laban sa isa. Masyado nilang minaliit si Jack. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding paghihirap si Chris. Nagkagulo ang mga tao sa viewing area pagkatapos ng bigla ang pag-atake ni Jack. May malakas na nagsabi, ang lakas niya ay walang katotohanan. Ito ba ang kapangyarihan ng mas mababang Ultimate God Rank technique? Nagawa niyang labanan ng isa laban sa dalawa ng napakadali at nagawa niyang masaktan din si Edward. Natitiyak kung na-master na ni Jack ang kanyang diskarte sa ikalawang antas, o hindi siya magiging ganoon kalakas. Kung nasa level na siya, medyo nakakakilabot ang skills ni Jack. Kahit na ang mga piniling disipulo mula sa mga angkan sa ikasyam na baitang ay hindi makakalaban kay Jack. Karamihan sa mga napiling disipulo mula sa mga angkan sa ikasyam na baitang ay hindi makakapantay kay Jack, iilan lamang sa kanila na nasa nangungunang ranggo ang magagawa. Nakakatakot siya. Nakakatakot siya. Hindi ko inaasahan na makakita ng isang labanan ng kanyang antas sa sugal ng pagpatay. Kabanata 3210. Nang marinig ng iba na nagsasabi na kaya ni Jack na makipaglaban sa dalawang tao ng mag-isa, nawala ang katahimikan ng mga disipulo ng Purple Cloud Pavilion. Ang katotohanan ay nasa harap nila, at kailangan nilang aminin na ang mga kasanayan ni Jack ay napakalaki. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang iba ay maaaring mambola sa kanya ng walang limitasyon. Habang napupuri si Jack, mas mababa ang tingin nito kay Chris. Ang mga taong iyon ay likas na ayaw makita iyon. Malakas na sinabi ng isa sa mga napiling disipulo mula sa Purple Cloud Pavilion, lahat kayo ay walang kahihiyan sa inyong mga salita. Sa tingin mo talaga kaya ni Jack na labanan ang isa laban sa dalawa? Nabulag ka na ba? Hindi mo ba nakita na ang pag-atake ni Jack ay isang palihim na pag-atake? Kinailangan ni Chris at Edward na ipagtanggol ang kanilang sarili sa pagmamadali at hindi man lang nagpakita ng kanilang kakayahan. Kaya naman nakakuha ng konting advantage si Jack. Wala kang naiintindihan, pero masyado kang walang ingat sa mga salita mo. Anong biro? Sa sandaling sinabi iyon ng taong iyon, napakunot ang noo ng lahat, ngunit walang nang ahas na lumaban.
Kung tutuusin, may kaunting merito ang sinabi ng piniling alagad. Si Jack ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake, at tiyak na nagmamadali sina Chris at Edward. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang kanilang tunay na kapangyarihan na ginamit nilang dalawa. Ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion at Compass Pavilion ay mukhang hindi kapani-pani walang mabangis sa sandaling iyon. Paulit-ulit na winasak ni Jack ang kanilang mga impresyon. Sa sandaling iyon, wala silang puso na makinig sa mga talakayan sa kanilang paligid. Bilang mga mandirigma ng Hestia Continent, alam na alam nila kung ano ang kinakatawan ng mga kasanayan ni Jack. Kahit na ang pinakamataas na napiling disipulo mula sa Scarlet Pavilion, ang nag-iisang ikasyam na baitang angkan sa kontinente ng Hestia, ay hindi makakapantay kay Jack, lalo pa sila. Ang ilan sa mga disipulo mula sa dalawang angkan na iyon ay nagsimulang magsisi na gumawa ng isang kaaway mula kay Jack. Kung madaling makaligtas si Jack, ang dalawang angkan ay nasa mundo ng kaguluhan. Sinabi ng isa sa mga panloob na disipulo mula sa Unbreaking Pavilion na may salungat na tingin, kahit nakaaway si Jack, hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan. Kailangan nating gawing muli ang lahat ng ating mga plano. Huwag muna nating guluhin si Jack, at huwag din nating guluhin ang disipulo sa tabi ni Jack. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ilayo ang ating sarili sa kanila. Kahit na hindi kami maaaring magkaroon ng anumang mga pribadong laban sa gitnang lungsod, palaging makakalaban kami ni Jack sa mga pampublikong laban kung gusto niya. Wala tayong magagawa tungkol dyan. Tamang-tama sa marka ang kanyang mga salita. Tumango ang ibang mga alagad sa paligid niya. Sa ganoong sitwasyon, wala silang paraan para sundin ang utos ni Grayson sa sandaling ito, kinailangan nilang panatilihing ligtas ang kanilang sarili. Pagkatapos nito, pag-uusapan nila ni Grayson ang kanilang mga plano kapag nakilala nila ito. Sa lugar ng pagtaya, idly na tumangala si Rudy kay Jack na mahinahong nakaharap sa dalawa pa sa napakalaking scroll. Siyempre, naniwala siya sa kakayahan ni Jack. Medyo nag-alala lang siya bago nagsimula ang Slaughter Gambit. Nagtiwala siya kay Jack anuman at naniniwala siya sa bawat desisyon na ginawa ni Jack. Parang hindi naging wala ang tiwala niya kay Jack. Talagang naitaguyod ito ng mga kasanayan ni Jack. Novel drama. Samantala, ang mukha ni Evan ay ganap na mapula. Siya ay may isang hindi kapani-pani walang madilim na hitsura sa kanyang mukha, na tila siya ay isang taong malapit ng mamatay. Masyadong malupit ang nangyari kay Trevor. Umaasa pa nga siya na darating ang kamatayan ni Trevor ng mabilis para hindi na niya maranasan ang lahat ng sakit na iyon. Sa sitwasyon, kahit na namatay si Jack kasama si Chris at si Edward at si Trevor ang nanalo, walang paraan na makaligtas si Trevor pagkatapos maibalik. Kabanata 3211. Dahil iyon ang kaso, ang pagtatapos ng mga bagay ng mas mabilis ay ang mas mahusay na pagpipilian. At least hindi na siya masasaktan. Kung iisipin, ang dahilan ng lahat ay si Jack. Namuo ang galit ni Evan sa kanyang puso. Kahit alam niyang hindi na niya dapat hinahamon si Rudy sa pagkakataong iyon ay hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon si Evan at galit na sinabi, sa 10 kalahok, si Jack ang magiging pangunahing kandidato para sa pagiging pinakamalupit. Hindi lamang siya malupit, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa din. Siya ay talagang kasuklam-suklam. Dahil lang sa talented siya at malakas, ginagawa niya ang lahat ng gusto niya. Hindi ba siya natatakot na maparusahan sa huli? Hingal na hingal si Evan nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Ang galit sa kanyang ulo ay ganap na nasunog ang lahat ng kanyang katwiran. Tumaas ang isang kilay ni Rudy, nagulat na si Evan ay naglakas loob pa ring sabihin ang lahat ng iyon. Akala niya ay uurong si Evan pagkatapos ng kanyang babala, ngunit sobra pa rin niyang pinahahalagahan ang mga disipulo mula sa mga high-grade clans. Nakalimutan niya kung gaano sila ka-arrogant. Naiinis na sabi ni Rudy, "Can you think before you speak? Kung gusto mong tawaging malupit ang iba, bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo?" Ito ay tulad ng isang palayok na tinatawag ang tekor ng itim. Kung ang mga kakayahan ni Jack ay hindi kasing galing nila, mas maganda kaya ang kalagayan niya kaysa kay Trevor. Sasabihin mo ba sa akin na dapat iligtas ni Jack si Trevor dahil sa kabaitan? Pagkasabi niya nun, malamig na tumawa si Rudy. Pakiramdam niya ay isang kumpletong biro ang ginawa ni Evan. Nanginginig si Evan sa galit, at wala na siyang pakialam sa pagpipigil. Mahilig lang magsalita si Trevor. Maaaring napupuot siya kay Jack, ngunit hindi niya kailanman ginamit ang gayong matinding paraan para pahirapan si Jack. Galit na galit siya sa sinabi niya. Itinuro niya mismo ang imahe sa napakalaking scroll, hindi mo ba nakikita ang ginawa ni Jack kanina? Pinutol muna ni Jack ang lahat ng litid ni Trevor, pagkatapos ay pinutol ang kanyang dila. Walang paraan ng isang taong hindi ganap na makamandag at kasamaan ay makakagawa ng isang bagay na napakalupit.
Nang marinig iyon ni Rudy ay inilibot niya ang kanyang mga mata at bumaantong hininga, malamig na sumagot, hindi mo ba natatandaan ang sinabi ni Trevor noon? Sinabi niya na ipagpaliban niya ang pagkamatay ni Jack, at dahan daw ang kukunin ang laman ni Jack. Hindi lang ako ang nakarinig niyan, ikaw din. Hindi kami mga santo dito, kaya bakit sinusubukan mong kumilos na parang napakalinis mo? Sa tingin mo hindi ba nakakahiya? Pagkasabi noon ay tumalikod na si Rudy at nagpas siyang tuluyang huwag pansinin si Evan. Kapag nakaalis na si Jack, ang unang bagay na dapat nilang pag-usapan ay kung paano nila haharapin ang Pentagram Clan. Kung tutuusin, mortal na magkaaway na sila. Sa liblib na espasyo, humihingal si Chris, at ang kanyang mga mata ay lubos na namumula. Para siyang multo na kagapang lang palabas ng impyerno. Naitanong na niya ang lahat ng kailangan niyang itanong, at alam niya lahat ng gusto niya. Hindi pa ito ang oras para hayaan niya ang emosyon niya. Isang tao lamang ang makakaligtas sa sugal ng pagpatay. Kung nawala siya sa kanyang sarili sa kanyang galit, kung gayon hindi siya malayong mamatay. Kahit na hindi kapani-pani walang mayabang si Chris, may utak pa rin siya. Hindi niya mapayagang kontrolin ang kanyang emosyon ang lahat sa sandaling iyon. Kinailangan niyang kumalma. Buti na lang at nakatayo lang si Jack sa harapan niya na walang ginagawa sa mukha. Mukhang walang planong umatake agad si Jack. Iyon ay isang magandang bagay para kay Chris habang siya ay huminga ng malalim, itinutulak ang lahat ng kanyang emosyon at pinipilit ang kanyang sarili na kumalma. Kabanata 3212. Lumingon siya para tingnan si Edward, na pilit pa ring pinipigilan ang mga sugat niya. Kahit na ang isa sa kanila ay mamatay sa huli, si Chris ay hindi bababa sa 60 hanggang 70% na tiwala na siya ay mananalo kung ang kalaban ay si Edward. Gayunpaman, kung haharapin niya si Jack ng mag-isa, ang kanyang mga pagkakataong manalo ay mas mababa sa 10%. Nipatikip ng ngipin si Chris sa isiping iyon nang magsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Sinusubukan ni Edward ang kanyang makakaya upang sugpuin ang kanyang mga pinsala, at kailangan ni Chris na bilhin si Edward ng maraming oras hanggat maaari. Magkakaroon lamang sila ng pagkakataon laban kay Jack kung pareho silang umatake ng magkasama. Nang maramdaman ang titig ni Chris, pinilit ni Edward na ibaba ang sakit habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata para lumingon. Agad na ipinarating ng dalawa ang kanilang mga plano sa isa't isa sa maikling sandaling iyon. Alam nila na kailangan nilang bumili ng oras. Malubhang nasugatan si Edward sa pagkakataong iyon, kaya ang dapat gumawa nito ay si Chris. Umawang ang labi ni Chris. Siya ay palaging isang mayabang na tao. Kung gusto niyang makipag-usap sa isang tao, gagawin niya, kung ayaw niya, pagkatapos ay ganap na tikom ang kanyang bibig. Hindi pa siya nakikisali sa anumang idle chit-chat dati. Ito ay mas mahirap kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang target ay si Jack, na dati niyang ininsulto. Siya ay hindi kapani-pani walang nag-aatubili, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Jack, aaminin ko na nagkamali ako ng paghusga sa iyo kanina, pero aminin mo na sinadya mong itago kung sino ka noon. Napangisi si Jack sa mga katagang iyon at saka tumingin kay Chris na parang tulala. Kanina pa niya napansin ang itsura ni Chris kay Edward. Tutal nasa harapan naman silang dalawa ni Jack. Hindi siya tanga. Natural na alam niya na ang dalawa sa kanila ay nagplano sa pagtigil para sa oras upang masugpo ni Edward ang kanyang panloob na pinsala. Hindi man tuluyang makabangon si Edward, may pagkakataon na makalaban si Edward sa 70 o 80% ng kanyang kakayahan. Pagkatapos Jack ay haharap sa dalawang kalaban. Gusto nilang magtulungan para talunin siya, kaya nagpa siya si Jack na bigyan sila ng pagkakataon. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong iyon para sanayin ang sarili. Dahil doon, huminga ng malalim si Jack at nagpas siyang makipaglaro kay Chris. Anong sinasabi mo? Bakit ako aamin sa isang bagay na hindi ko pa nagawa? Nasabi ko na nga ikaw ang bulag, bakit mo ako sinisisi? Natuwa si Chris nang makitang sumagot na si Jack. Nag-aalala siyang baka makita ni Jack ang plano nila. Mukhang malakas si Jack, ngunit hindi siya matalino. Kumunot ang noo ni Chris habang sinasabi, kung hindi masabi ng isang tao, malamang na nagkakamali ang taong iyon, ngunit ni isa sa 10 kalahok ay hindi makakapagsabi. Ibig sabihin magaling kang artista. Tumaas ang isang kilay ni Jack, na walang gaanong emosyon na nagsabing, absurd. Sinusubukan mo lang ang lahat para i-drag ang reputasyon ko, di ba? Panay ang pagtatalo nilang dalawa sa liblib na espasyo, ngunit masasabi ng mga mandirigma sa viewing area kung ano ang nangyayari. Marami sa kanila ang nakakita sa pinaplano ni Chris at Edward, at nagsimulang sumimangot ang isang mandirigma mula sa White Marsh Continent. Kabanata 3213. Chris is forced to do this. Sa pamamagitan lamang ng pagdrag ng mga bagay-bagay ay magkakaroon ng sapat na oras si Edward para makabawi.
Kung haharapin nila si Jack ng mag-isa, hindi magiging katapat niya si Chris o si Rudy. Ang tanging pagkakataon nila ay magkatrabaho. Masiglang tumango ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent, tama ka. Masyadong malakas si Jack. Maging si Chris, na napakataas ng tingin sa kanyang sarili, ay pinipilit na ibaba ang kanyang ulo para tumigil sa paglipas ng panahon. Mayroon lamang silang isang paraan palabas sa puntong ito. Kung magagawa ni Jack na makita ang kanilang mga plano, kahit na iyon ay mauusok. Nagsimulang tumindi ang mga talakayan sa paligid ng lugar, hindi ako makapaniwala na ganito ang sitwasyon ngayon. Kung may nagsabi sa akin na si Chris at Edward ay matatakot kay Jack bago magsimula ang sugal ng pagpatay, kahit na kailangang ibaba ang kanilang mga ulo para tumigil sa paglipas ng panahon, iisipin ko na ang utak ng tao ay kulang sa pag-unlad. Hindi lang kami ang hindi nakapagsabi. Hindi ba't ang mga tagapag-alaga rin ang nagkamali? Naaalala mo ba ang mga pagkakataong ibinigay nila? Si Chris ay may mas mababang pagbabalik na may 1 hanggang 1.7. Si Edwards ay 2.9. Ang mga pagbabalik ni Jack ay ang pinakamataas na may 7.5. Wala pang 3 tao ang nakakuha ng mga posibilidad na iyon sa lahat ng iba pang mga sugal ng pagpatay, at si Jack ay isa sa kanila. Gayunpaman, si Jack ang pinakawalang katotohanan sa kanilang lahat. Ang kanyang aktwal na kakayahan ay mas malakas pa kaysa sa isang mandirigma na may 1.7 odds. Nanghihinayang talaga ako na hindi ako tumaya kay Jack bago ito, mayaman na sana ako. Tama na yan. Puno ako ng panghihinayang ngayon din. 7.5 beses na. Makakakuha ako ng 15 milyong spirit crystal sa bandang huli. 13 milyon ang tubo niyan. Mayaman na sana ako. Iniisip ko pa lang ay nasa sabik na ako. Sayang at hindi ko sinamantala ang pagkakataong nasa harapan ko. Hindi lang ikaw. Lahat ng tao dito ay puno ng panghihinayang. Nakakalungkot na katulad lang kami ng siyam na kalahok sa simula, hindi makita ang potensyal ni Jack. Nang makita namin ang kanyang tunay na kakayahan, alam namin kung gaano kami mali ay. Sa sandaling iyon, ang isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay nagsabi ng kakaiba, napakaraming tao dito. Sino ang naglagay ng kanilang taya kay Jack? Naalala ko may ilang taya sa kanya. Nang magtanong ang taong iyon, natahimik ang viewing area ng matagal bago may sumagot, 2 tao ang tumaya kay Jack. Ang una ay si Jack mismo, at ang isa ay ang kanyang tagasunod. Naalala ko na Rudy ang tawag sa taong iyon. The moment that said, napabuntong hininga ang lahat. Naalala pa nila kung paano kinukutya si Jack nang tumaya siya sa sarili. Pakiramdam nila ay isang biro ang ginawa ni Jack, at nagtaka sila kung ano ang iniisip nito. Sa halip parang mga tulala sila. Noon pa man ay alam na ni Jack ang kanyang ginagawa. Sa pagkakataong ito, kikita sana si Jack ng 13 milyong spirit crystal sa isang pagkakataon kung nanalo siya. Ang kabuuan na iyon ay hindi maliit na bilang kahit na sa isang 9 na baitang angkan. Matapos ipagdalamhati ang kanilang mga sinapit, biglang nagtanong ang isang gumagala na mandirigma mula sa Chaos Continent, sa tingin ko, matalino si Jack. Paano siya mahuhulog sa plano ni na Chris at Edward na magtagal? Hinahayaan ba niya silang gawin ito ng kusa? Ang sandali na sinabi, ang talakayan ay nagsimulang hangina. Ang bawat isa ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa habang ang iba't ibang kaisipan ay nabuo sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, patuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Jack kay Chris sa liblib na espasyo. Nagsasayang lang sila ng oras sa pag-uusap. Kabanata 3214. Sa una, medyo masaya si Chris na iniisip na hindi nakita ni Jack ang kanyang mga plano. Gayunpaman, unti-unti niyang naramdaman na parang may mali. Tila tuwang-tuwa si Jack na hayaan siyang mag-aksaya ng oras na naging dahilan ng pagkagulat ni Chris. Hindi tanga si Jack. Siya ay natural na may sariling mga layunin sa paggawa nito, kaya ano ang kanyang pinaplano. Habang ang puso ni Chris ay mabilis na tumibok, sa wakas ay nagawa ni Edward na sugpuin ang kanyang mga sugat. Nakapatong ang isang kamay niya sa lupa, at medyo namumula ang mukha. Pinilit niyang bumangon. Hindi man tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat, hindi na siya nanganganib na mamatay. Kailangan niyang tumayo para harapin si Jack kahit ayaw niya. Hindi kasing yabang ni Chris si Edward. Pansamantala lang niyang pinigilan ang mga sugat niya. Kung hindi siya mabilis na nagamot, tiyak na muling sumiklab ang kanyang mga sugat. Kung nangyari iyon, tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, napakalinaw ng pag-iisip ni Edward. Alam niya ang kanyang mga pinsala at alam niya kung ano ang maaaring humantong sa pagpatay sa kanya. Nagawa man nilang patayin si Jack, nandoon pa rin si Chris na naghihintay sa kanya. Wala pang 30% ang pagkakataong umalis siya sa nakahiwalay na espasyo. Siya ay handa na upang mamatay, ito ay lamang na siya ay hindi kapani-paniwalang atubili. Kung hindi siya namatay, kung gayon ang kanyang kinabukasan ay magiging napakaliwanag.
Sa pag-iisip pa lamang ay hindi napigilan ni Edward na magpakawala ng mapait na ngiti habang itinatabi ang mga naiisip na iyon. Kahit na hindi na niya tuluyang makaalis sa nakahiwalay na espasyo, gusto pa rin niyang kaladkarin si Jack pababa kasama niya. Kung hindi dahil kay Jack, nakipaglaban sana siya sa panghuling labanan laban kay Chris, at may 50% pagkakataong makalabas ng buhay. Gayunpaman, binago ni Jack ang lahat, itinulak siya sa malalim na dulo. Inilagay ni Edward ang lahat ng galit at galit kay Jack at nagsimulang tumingin kay Jack na parang nakatingin sa kanyang mortal na kaaway. Biglang tumawa si Jack habang nakatingin kay Edward at sinabing, mukhang matagumpay mong napigilan ang mga sugat mo. Hindi ka masama. Naisip ko na kailangan ko pang makipag-usap kay Chris ng mas matagal. The moment that said, hindi napigilan ni Chris na kiligin habang nanlalaki ang mga mata. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Talagang nakita ni Jack ang kanilang mga plano. Kung gayon bakit nakipaglaro si Jack sa kanila? Nais ba niyang malaman kung magagawa ni Edward na sugpuin ang mga pinsala ni Edward? Gusto ba niyang makatrabaho ni Edward si Chris laban sa kanya? Matapos lumabas ang mga kaisipang iyon sa isip ni Chris, nagsimulang gumapang ang takot. Si Chris ay palaging isang taong gumagawa ng anumang gusto niya salamat sa kanyang talento. Siya ay hindi kailanman natakot sa sinuman at hindi kailanman lumiit sa sinuman. Gayunpaman, nakaramdam siya ng takot kay Jack ng mga sandaling iyon. Tumingin siya kay Jack na parang nakatingin sa isang demonyong gumagapang lang palabas ng malalim na butas. Novel drama. Malakas na sinabi ni Chris, so gusto mong labanan ang dalawa laban sa isa. Seryosong tumango si Jack, walang saysay ang away ng isa-isa. Medyo desente kayong dalawa. Matutulungan mo akong magsanay. Sa sandaling sinabi iyon, nagdilim ang ekspresyon ni na Chris at Edward. Kung sinabi iyon bago sila pumasok sa liblib na espasyo ay ituturing nilang biro ang dalawa. Gayunpaman, pinilit nilang paniwalaan ito sa pagkakataong ito. Sa kanilang naunang palitan, hindi pa nila nagamit ng dalawa ang kanilang buong potensyal, ngunit hindi sila sigurado kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Jack na ginamit niya. Sa pakikinig sa tono ni Jack, parang naramdaman ni Jack na kahit silang dalawa ay hindi mahihirapan. Lahat ng sinabi niya ay nagpapakita kung gaano siya tiwala. Sabay na napalunok ang dalawa, nang hihinayang sa pagsali sa sugal ng patayan. Ang dalawa sa kanila ay nasa itaas na antas ng kani-kanilang mga angkan sa mga tuntunin ng talento at kasanayan. Hanggat nakaligtas sila, mas mabuti pa sila pagkatapos nilang umalis sa Whirling World. Kabanata 3215. Magiging matatanda na sana sila sa kanilang mga angkan o kaya naman ay nagsimula ng kanilang sariling mga angkan. Ang lahat ng ito ay madaling makamit. Gayunpaman, ang magagandang panaginip na iyon ay tila palayo ng palayo. Sa sandaling iyon, isang malamig na lamig ang naramdaman sa viewing area. Napatunayan ng mga salita ni Jack ang nahulaan ng ilan sa kanila. Maagang nakita ni Jack ang mga plano ni Chris at nakipaglaro pa siya kay Chris. Gaano katiyak si Jack na gawin ito? Marami sa kanila ang nagulat na hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Kabanata 3216. Hindi ako makakita ng malinaw. Wala akong makita. Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Para akong nabulag. Ano ba ang pinapanik mo? Sa tingin mo ba makikita ng iba kung hindi mo kaya? Parang hindi niya kayang tanggayan ang alikabok. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang nababalisa habang ang alikabok ay unti-unting kumalat. May dalawa pang figure sa lupa. Nakahiga si Edward sa lupa, nababalot ng alikabok. Hindi siya gumagalaw, parang nawalan siya ng buhay. Nakapatong si Chris sa lupa, nakasandal ang isang kamay dito para suportahan ang sarili. Pabago-bago ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng matinding pag-ubo, iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhok ay ganap na gulo, at ang kanyang mga mata ay nawalan ng kulay. Parang any moment pwede na siyang mamatay. Si Jack ay nanatiling nakatayo sa lugar. Tuwid ang likod niya habang malamig na nakatingin kay Chris. Nagdulot ng ginaw ang eksena sa lahat ng mga mandirigma sa viewing area. Hindi na nila alam ang sasabihin. Sa totoo lang, nahulaan nila na ito ang magiging resulta, ngunit ang pagsaksi nito ay ganap na ibang bagay. Ang lakas ni Jack ay lumampas sa kanilang mga imahinasyon. Nagpigil talaga siya noon pa. Kahit na inilagay na ng dalawa ang lahat sa pag-atake, madali pa rin niyang hinarap ang mga ito ng mag-isa. Mahirap sabihin kung ang isa sa kanyang mga kalaban ay buhay pa nga, habang ang isa naman ay bahagya pang nakaupo sa lupa. Nagdulot ito ng panginginig ng lahat sa nakita. I can't believe Jack was not threatened at all kahit magkatrabaho silang dalawa. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit naging maluwag si Jack bago ito. Kung may kakayahan ako, mas magiging mayabang ako. Anong sinasabi mo? Ang yabang ay kapag hindi mo kayang i-back up. Wala bang kakayahan si Jack?
Normal ang tawag namin dyan. Ang Purple Cloud Pavilion at ang Nimbus Alliance ay tuluyan ng tumahimik. Lahat sila ay nakatitig sa balumbon, natigilan. Labis silang nalungkot, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Ginawa ang lahat para sa. Wala na silang pagkakataong iikot ang mga mesa. Sa huli, hindi si Chris o si Edward ang nanalo. Walang makapaniwala na kahit silang dalawa na nagtutulungan ay nabigo silang talunin si Jack. Iyon ay sumire sa lahat ng mga inaasahan. Isang inner disciple mula sa Purple Cloud Pavilion ang nagsabi, tapos na tayo. Tapos na tayong lahat. Ano ang sasabihin natin kapag bumalik tayo? Dapat ay pinigilan na natin siya bago siya sumalo. Siguradong sisisihin tayo ng mga matatanda. Bumantong hininga ang isa pang alagad sa tabi niya, at sinabing natatalo, ang mga parusa ay para lamang sa mata ng publiko. Tiyak na palihim tayong tatakasan. Huwag kalimutan kung gaano kamahal ng unang elder si Chris. Magiging okay tayo sa whirling world, pero kapag nakalabas na tayo at bumalik sa totoong mundo, hindi na tayo makakaalis dito nang hindi nasaktan. Hindi naman namin kasalanan yon. Si Chris ang nagsabing gusto niyang sumali. Dapat ba natin siyang pigilan sa buhay natin? Napigilan kaya natin siya? Hindi namin gagawin. Kaya ano ang maaari naming ginawa? Kahit na gusto ng unang matanda na may dapat sisihin, dapat niyang sisihin si Jack. Bakit niya tayo target? Ang alagad na nagpahayag ng kalubhaan ng bagay ay nagsabi na nakakunot ang noo, masyado kang simple ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Kahit gaano ka-speak si Jack, taga-Hestia continent pa rin siya. Hindi makalabas ang mga mandirigma doon, at hindi rin kami makakapasok. Kung gusto niyang patayin si Jack, kailangan nating gamitin ang lokal na puwersa. Hindi naman kasing simple. Sa mga pambihirang talento ni Jack, kailangang mayroong ilang eksperto na nagpoprotekta sa kanya. Imposibleng mapatay natin si Jack. Malalaman din ito ng matanda. Wala siyang ibang mapaglalabasan ng sama ng loob kundi tayo. Higit pa rito, hindi tulad ng unang matanda ay hindi pa nakagawa ng ganito. May katulad na nangyari bago ito. Hindi makuha ng unang elder ang salarin kaya ibinato niya ang lahat ng galit niya sa mga alagad. Sa panahong iyon, ang lahat ng panloob ng mga alagad ay lubhang maingat, ngunit ang unang elder ay nakahanap pa rin ng mga dahilan upang madagdagan ang kanilang mga parusa. Kabanata 3217. Nang sinabi iyon, abnormal na seryoso ang ekspresyon ng lahat. Ang panig ng Nimbus Alliance ay hindi mas mahusay. Ang mga disipulo mula sa magkabilang angkan ay tila may dinadamdam. Hindi kapani-paniwalang mahaba ang mga mukha nila, tila anumang oras ay iiyak na sila. Sa sandaling iyon, itinaas ni Jack ang kanyang kamay upang alisin ang alikabok sa kanyang harapan. Nagtaas siya ng kilay at hakbang-hakbang na lumapit kay Chris. Napahawak si Chris sa dibdib niya at naalarma siyang tumingin kay Jack. Nawala na lahat ng yabang sa kanyang kilos. Puno ng takot ang buong mukha niya. Dati, sigurado siya kung gaano kalakas si Jack, si Chris pa rin ang naglabas ng pagmamataas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sigurado na siya sa lahat. Ang yabang niya noon ay tuluyan ng naitapon sa isang tabi. Gusto pa niyang humingi ng awa, ngunit napagtanto niya kung gaano ito kabiro. Sa liblib na espasyo, isang tao lamang ang maaaring mabuhay. Lahat ng iba ay kailangang mamatay. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Chris nang maisip niya iyon. Nagsimula pa siyang magsisi sa pagsali sa sugal ng pagpatay. Akala niya ay tiyak ang tagumpay sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging malas na talagang nakilala ang isang nakatagong eksperto. Nasa harapan na niya si Jack. Napatawa si Jack habang casual na sinabi, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Kapag nasa ilang lugar tayo, uulitin ko lahat ng sinabi mo sa akin pabalik sa iyo. Natigilan ulit si Chris nang sabihin iyon. Kung hindi pinaalalahanan ni Jack si Chris, nakalimutan na niya iyon. Akala niya ay nakakatuwa talaga ang sinabi ni Jack. Ano ang silbi ng pag-ulit ng sinabi niya? Itinuturing bang banta iyon? Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Jack. Namutla ang mukha ni Chris habang umaatres. Ayaw niyang maging masyadong malapit kay Jack. Gusto niyang maging malayo hanggat maaari kay Jack. Ibinaba ni Jack ang kanyang mga mata habang malamig na sinabi mo sa akin na isa lang akong langgam na maaari mong patayin anumang oras. Sabi mo sisiguraduhin mong dahan-dahan akong mamatay, na dahan-dahan mo akong babalatan. Ipapaalam mo sa akin ang agwat sa pagitan natin. Lumungkot ang mukha ni Chris. Nasabi na niya ang lahat ng iyon, at naalala pa niya ang naramdaman niya noong sinabi niya iyon. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang lahat ng sinabi ni Jack ay ganap na masayang maingay. Parang baliw si Jack. Lalong bumibigat ang kanyang paghinga, ngunit wala siyang masabi. Naglabas si Jack ng kutsilyo mula sa mustard seed, lagi akong naniniwala sa mata. Gagawin ko talaga ang sinabi mo na gusto mong gawin sa akin.
Pinagpawisan si Chris. Ipinakita ng estado ni Trevor na talagang gagawin ito ni Jack. Hindi niya gustong mamatay ng mabagal na kamatayan. Ayaw niyang pahirapan. Hindi mo ako kayang tretuhin ng ganyan. Hindi ka pakakawala ng mga matatanda ng aking angkan. Si Chris ay hindi ka pani-pani walang nabalisa. Tumawa si Jack. Ang banta na iyon ay hindi gumana sa lahat. He scoffed before he said, paano nila ako maaabot? Nagpaplano ba sila na basagin ang hadlang sa paligid ng Hestia Continent at pumunta doon para patayin ako? Kabanata 3218. Nang marinig iyon ni Chris ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Jack ay nagsimulang bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Wala naman siyang balak na pahirapan si Chris ng dahan-dahan. Ayaw niyang sayangin ang effort. Pagkatapos ng lahat, ang sakit ng kaluluwa ng isang tao na natupok ay ang pinakamalaking pagpapahirap. Sa pagkakataong iyon, biglang kumilos si Chris. Sabay hampas ng kamay niya sa isip niya. Pagkatapos, bumulwak ang dugo at nagwakas ang buhay ni Chris. Sa isang kalabog, matigas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nagtaas ng kilay si Jack. Mapagpas siya talaga si Chris. Pagkatapos ay tumingin si Jack kay Trevor, na buhay pa. Dahil sa pagkaputol ng kanyang mga litid at pati na rin sa kanyang dila, hindi man lang natapos ni Trevor ang kanyang sariling buhay. Napilitan siyang tingnan habang nangyayari ang lahat. Nang makita ni Trevor si Jack na dahan daw ang lumalakad palapit sa kanya, nagpakawala siya ng malungkot na ungol. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa. Wala na siyang kakayahan kahit suportahan ang kanyang katawan. Isa lang ang nasabi ni Trevor sa kanyang puso, demonyo si Jack. Demonyo siyang diretso sa impyerno. Sa kasamaang palad, hindi na siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay gumawa ng mga bulungan, novel drama. Nang dumating si Jack sa tabi ni Trevor, nakita niya ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ni Trevor. Sa sandaling iyon, si Trevor ay lubos na nawalan ng pag-asa. Ito ay maaaring dahil sa labis na takot si Trevor, o dahil sa sobrang dami ng kanyang kaluluwa ay kinakain, ngunit si Trevor ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang umubo ng marahas. Patuloy na umaagos ang dugo. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay, nakapikit ang kanyang mga mata. Nangangahulugan ito na lahat ng siyam sa mga kalahok ay patay na. Karamihan sa kanila ay namatay kay Jack, at siya ang karapat-dapat na nagwagi. Sa sandaling namatay si Trevor, nagkaroon ng matingkad na tansong liwanag sa hangin. Ang bronze light ay dahan-daang napalitan ng isang bronze badge. Alam ni Jack na isa iyon sa mga premyo sa pagkapanalo. Pagkatapos ay inabot niya at hinayaang dahan-daang mahulog ang bronze badge sa kanyang palad. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-distort ang espasyo sa paligid niya, na bumabalot sa kanya. Hindi man lang nagprotesta si Jack. Alam niyang ilalabas siya sa liblib na espasyo pagkatapos ng labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang tumahimik ang baluktot na espasyo upang ipakita ang isang pamilyar na tanawin. Pagtingin sa itaas, ito ay ang crowded viewing area. Napatayo ang karamihan sa mga mandirigma sa viewing area nang makita siya. Tinitigan siya ng mga ito ng matitinding titig, ibang-iba sa pangungutya nila noon. Nang umalis siya sa transfer array, nakarinig siya ng malakas na palakpakan. Tumangala siya sa napakalaking scroll. Sa sandaling iyon, ang mga imahe mula sa nakahiwalay na espasyo ay binobroadcast pa rin. Ang lahat ng mga bangkay ay nanatili sa kanilang orihinal na mga lugar. Sa 10 tao, 9 ang namatay. Ang labanan ay naging hindi kapani-pani walang matindi. Tuwang-tuwang sumugod si Rudy sa viewing area, kumaway kay Jack. Bahagyang tumango lang si Jack. Ang mga nangyari pagkatapos ay naging napakahusay. Ang tagapag-alaga ay naglabas ng 10 kayamanan para mapili ni Jack. Agad na nakita ni Jack ang isang soul gem na kasing laki ng kamao. Nakakuha na siya ng isa pang soul gem bago ito, ngunit ito ay mas maliit. Ikatlo pa lang nang nasa harapan niya ng sandaling iyon. Para kay Jack, ang iba pang mga kayamanan ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Kailangan niya ng mga kayamanan na makatutulong sa kanyang linangin ang kanyang kaluluwa. Matapos matanggap ang soul gem, inilagay ni Jack ang bronze badge sa mustard seed. Wala siyang planong isuot ito sa kanyang dibdib para ipakita sa lahat. Pakiramdam niya ay mas maganda ang pagpapanatili ng mababang profile. Matapos makuha ang kanyang mga premyo, agad na umalis si Jack sa sugal ng pagpatay. Nang mga sandaling iyon ay nakaalis na si Evan at ang iba pa. Kung tutuusin, patay na si Trevor. Walang ibang dahilan para manatili doon maliban kung gusto nilang harapin si Jack. Kabanata 3219. Ang pagharap kay Jack ay walang pakinabang sa kanila, at may pagkakataon pa na sila ay mabantaan ni Jack. Ang Pentagram Clan ay hindi na kasing yabang tulad ng dati na nakaharap kay Jack. Matapos ipakita ni Jack ang kanyang tunay na kakayahan, naramdaman nila ang napakalaking panganib na dulot niya.
Dinala ni Jack si Rudy at umalis sa lugar ng Slaughter Gambat. Gayunpaman, hindi sila umalis kaagad sa gitnang lungsod. Sa halip, huminto sila sa mas liblib na lugar. Nagulat na sabi ni Rudy, hindi ka ba aalis sa gitnang lungsod ngayon? Bago ito, napag-usapan na nilang dalawa kung kailan sila pupunta sa inner city. Naisip ni Rudy na si Jack ay agad na magtutungo sa panloob na lungsod pagkatapos makuha ang mga karapatan. Kung tutuusin, hindi naman si Jack ang tipong mangasar. Napabuntong hininga si Jack bago niya sinabing, the further we go, the stronger the opponents will be. Kailangan kong maghanda para doon. Ganap ko nang na-master ang skill na ginagamit ko. Kahit na ito ay sapat na malakas, hindi ko mapigilan ang pagbuti kung sakaling may mangyari. Nagpaplano si Jack na matutunan ang Storm God Rank Technique, Soul Sky, bago pumasok sa loob ng lungsod. Sa sandaling marinig iyon ni Rudy, sinabi ni Rudy, ibig mong sabihin, nagpaplano kang matuto ng mas mataas na antas na pamamaraan. Tumango si Jack. Kabisado na niya ang Destroy the Void. Ang pagsira sa Void ay isang Upper Ultimate God Rank Technique. Mas mataas kaysa doon ay isang Storm God Rank Technique. Karaniwan, ang mga diskarte sa pagrarango ng Diyos ng Bagyo ay hindi biro. Karamihan sa mga Divine Solidifying Realm Warriors ay hindi nakakabisado ng Storm God Rank Techniques. Iyon ay dahil ang Storm God Rank Techniques na may kinalaman sa paggamit ng mga batas ng kalikasan. Ito ay hindi kapani-pani walang mahirap magsanay. Kung ang mga kasanayan o talento ng isang tao ay wala sa isang tiyak na antas, imposibleng matuto. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay walang kaugnayan kay Jack. Kung tutuusin, namanan niya ang mga alaala ng mga sinaunang bayani. Ang lahat ng mga paghihirap na iyon ay wala para kay Jack. Napabuntong hininga si Jack bago siya seryosong nagsabi, makikita pa natin ang mas malalakas na mandirigma sa hinaharap. Ang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent at Chaos Continent ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga mula sa Hestia Continent, ngunit sa huli, mula pa rin sila sa mga third grade na mundo. May mga second grade na mundo pa pagkatapos noon. Hindi ko mapigil ang sumulong kapag marami pang malalakas na mandirigma ang naghihintay sa akin. Napaawang ang labi ni Rudy nang marinig ang sinabi ni Jack, it's so frustrating comparing myself to others. Malakas ka na, pero pakiramdam mo hindi ka pa rin sapat. Parang alchemy lang ang nababagay ko. Tumawa si Jack habang tinatapik ang balikat ni Rudy, di ba sabi mo nalaman mo ang ilang sekreto na may kinalaman sa whirling world. Agad namang nabuhayan ng loob si Rudy nang marinig iyon. Huminga siya ng malalim bago siya seryosong nagsalita, I did manage to hear of some things. Hindi lang si Evan ang nagsabi sa akin ng ilang bagay. May narinig din akong balita sa viewing area. Inipon ko na ang impormasyon. Pagkasabi nun ay may kumislap sa mga mata ni Rudy. Nagamit na siya sa wakas. Sumimangot siya at nagpatuloy, ang umiikot na mundo ay isang kumpletong misteryo sa mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, ngunit ang umiikot na mundo ay karaniwang kaalaman sa mga mandirigma mula sa ibang mga mundo. Nagbubukas ito isang beses bawat 500 o higit pang taon. Ito ay hindi lamang bukas para sa tatlong mundo, ngunit sa lahat ng ikatlong baitang at ikalawang baitang mundo. Nanlaki ang mata ni Jack dahil doon. Ito ay binuksan sa lahat ng ikatlong baitang at ikalawang baitang mundo. Bumilis ang paghinga ni Jack sa naisip. Anong uri ng bayani ang lumikha ng whirling world? Talagang nagawa niyang i-connect ang lahat ng mundo ng ikatlong baitang at ikalawang baitang. Ito ay kamangha-manghang. Kabanata 3220. Huminga ng malalim si Jack bago tumingin sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang pinakamahalagang bagay na maaari kong gawin ngayon ay pagbutihin ang aking sariling mga kasanayan. Babulay-walayin ko muna lahat yan. Tumango si Rudy bago siya tumingin kay Jack nang may pagtataka, are you going to learn a middle ultimate God rank technique? Pakiramdam niya ay hindi na niya matututunan ang isang ultimate God rank technique sa buong buhay niya, lalo pa ang isa sa middle tier. Pareho siyang naiinggit at na-curious ng kaharap niya si Jack. Gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang mga discarding iyon. Sa mga larawan mula sa napakalaking scroll, personal na nasaksihan ni Rudy kung gaano kalakas si Jack. Walang sino mang tao ang naging katapat ni Jack. Kahit na nagtulungan ang dalawang hindi kapani-pani walang mahuhusay na mandirigma, hindi sila tugma kay Jack. Kitang-kita niya ang pagbabago ng ugali sa viewing area. Ang mga mandirigma ay nagpunta mula sa kanilang unang paghamak sa paggalang at paghanga. Maraming pagbabago ang nakita ni Rudy. Naging dahilan ito para magpasalamat si Rudy kay Jack at igalang din siya. Tumawa si Jack at sinabing, hindi ko pa sinabi na gumagamit ako ng mas mababang ultimate God rank technique. Natigilan si Rudy sa mga salitang iyon. Nagsisimula na siyang isipin ang lahat ng nangyari. Ito ay totoo. Hindi kailanman sinabi ni Jack na ang kanyang diskarte ay nasa mas mababang ultimate God rank na pinag-isipan lang ni Rudy.
Pagkatapos nito, kinumpirma ng mga opinyon ng mga mandirigma sa lugar ng panunood ang kanyang mga iniisip, ngunit tila hindi ito nangyari sa sinabi ni Jack. Nagulat ito kay Rudy. Kumunat ang noo niya at sinabing, hindi ka gumagamit ng lower ultimate god rank technique. Saka anong level ang technique mo? Ito ba ay isang middle ultimate god rank technique? Umiling si Jack at malinaw niyang sinabi, hulaan mo mas mataas. Sa sandaling sinabi niya iyon ay natigilan si Rudy saglit. Nanlaki ang mata niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jack, anong sabi mo? Hulaan mas mataas. Sinasabi mo ba sa akin na gumagamit ka ng upper ultimate god rank technique? Nanginginig ang boses niya nang sabihin niya iyon, at ang kanyang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan. Siya ay puno ng pagkabigla at kahit na nagsimulang huminga ng mas mabilis. Hindi niya maiwasang umiling, pilit na pinaalis ang gulat sa kanyang sistema. Huminga siya ng malalim at paus na sinabi, nagbibiro ka ba? Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis, nakangiting sinabi niya, bakit ako magbibiro tungkol dyan? Kailan pa ako nagyabang sayo? The moment that said, nawala lahat ng pagdududa ni Rudy. Matapos ang napakatagal na pakikipag-ugnayan, nagkaroon siya ng malalim na pangunawa kay Jack. Hindi siya nag-exaggerate. Lahat ng sinabi niya ay tiyak. Ang pag-iisip lang noon ay napuno ng gulat si Rudy, tumayo siya sa lupa at tinapakan ito. Pagkatapos noon, inikat niya si Jack, na tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya mabuo ang mga salita. Inikat niya ulit si Jack na tuwang-tuwa. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.